What's up sa inyo mga taong grasa? Papatid ako kasi meron tayong kukunin na sasakyan. Mahina ang preno. Kukunin natin. So magpapadrive ako ngayon. Sama ko yung kuya ko. May car club ka, Brad? Ha? May car club ka dati? Kahit ngayon? So dapat pag nagpapadrive ka, may suhol ka, di ba, Brad? Ganyan? Towel. Huwag ganon. Towel, tapos sa bahay meron kang meron kang mga gamit ng Jollibee. Hindi naman sila nagagalit sa'yo. Anong car club mo, Brad? Montero Sports United. Montero Sports United. Presidente ka ron? Yeah. Magkano t-shirt nyo? Ha? May bonafide membership ba kayo na card ganyan? Wala kaming Oh, card. walang card. Pangit. Kunin natin yung Suzu pick up D-Max. Wala daw preno, sabi nung kaibigan ko. Let's go. Hindi ko maintindihan yung iba bakit naka-double mask, no? So dito na tayo sa gate. Antayin lang natin yung kung permission doon sa kaibigan namin na pwede nang pumasok ang isang taong grasang kagaya mo. Lamig na ulan nga pala, no? Guys, kayo ng kotse ba, sir? Kukunin ko yung kotse. 60 seconds. Yun, Dewey. Yes, sir. Sabi mag-aayos dito. Hindi, kukunin ko. Ay, grabe mo mga auto rito. Kagaganda, no? Maynila na ba to? Mag-aayos din sa labas. Apo, nadaling ka ron. Ayun, sir. Salamat, sir. So, ito na. Switch camera. Tingnan natin yung flash. Yan. Brad, baka makapiright. So naka Gen 3.5 kami na Montero. Pero mukha kaming rito, mukha kaming timawa dito, Brad. No? Mukha kaming timawa dito. Kung makikita niyo yung mga lugar dito. Grabe. Brad, na ano naman nung bakod? Yan bakod nyo palang bahay ko na eh. Yan, nasa Beverly Hills ni. Anong klaseng lugar to? Oh, nakasil na yan eh. Ano yan? Oh. Diba? Oh. Ano to? Pwede ka na mag-ride dito sa loob ng village. Tara tol, ride tayo, no? Ayos. Bakod dyan, Brad, oh. Bakod pa lang nila, no? Bahay ko na eh. So, Diyan, direct ka. Kanan nga dyan. Kanan, oh. Yan. Okay na yan. Clear na tayo dyan. Sina? Yun. Basta may saludo. Tignan mo naman, Brad. diretso ko. Diretso pa. Sasakyan dito, grabe, oh. Ito yung dati nating katulong. Yung mga bahay dito, oh. Di tayo pwede tumira sa ganito, no? Mayroon titira tayo sa ganito. Tangin, dito tayo dati nakatira, lumipat lang tayo. Hindi tayo sanay eh. Yung mga bahay yan. Every time na pupunta ako sa mga ganitong lugar, nagsisilbing inspirasyon sa akin yung mga lugar na yan. Na kahit kay isang mekaniko, makukuha mo yan one day. You'll get this. Pero kahit ganito kalaki bahay nila, lumalabas sila para bumili. Tignan mo naman, grocery lang yan, yung mga ganyan. Hindi natin papaikit ang mga kung ganun ang kotse ko, Brad, siyempre nakagarahe yan, di ba? Sa kanila, hindi, iwan mo lang Pero dyan. kahit gano'ng kalalaki bahay nila, Brad, lumalabas yan para bumili ng napkin. Kadiri ka naman.
Saan tayo? Diretso pa. Ano ang bahay? Oh. Kung mapapansin nyo, hindi ko gaanong pinofocus yung bahay. Kasi wala naman tayong ano eh. Wala tayong karapatan i-video yung bahay nila. Okay. Property nila na yan. Ano lang, kumbaga nadaanan lang. Pero Wala tayong permission. wala tayong permission. Left, alright. Kaliwa. Kaliwa bro. Diba? Grabe. Mga hardworking yan eh. So pagdating ng panahon eh, di ba? Doon na tayo sa pagkuha ng sakyan. Gagawin mo rito. Nakikitapon pa ng basura to. Kaya ako. Kaya ka nakikiku. Dito ka pa sa ano, sa village nakitapon ng basura. Oh, dyan sa loob. So ito na no, nakuha na natin yung susi. So sabi nung friend natin, walang preno. So visibly check. Ayan o. So yung brake fluid, tumatagas na yan dyan sa brake master. Since magdadrive tayo, lalagyan natin ng brake fluid. Lagyan mo natin brake fluid ha. Gamit? Sige. So, ito na, nakuha na natin yung sakyan. So, nakita nyo naman kanina yung brake master lilik. Kaya, ito, may preno pa naman, pero napakalalim na. So, hanap tayo ng magandang pyesa. So, tayo na natin yung ID natin. Yes, sir. Ba't naangit eh? Kiniliti mo yata eh. Ingat, sir. Apo. So, kanina, mula dun sa bahay, tawag dito, nagdagdag tayo ng brake fluid, di ba? So ngayon, feeling ko masyadong malalim. So, there's something wrong talaga na siguro napakalakas ng tagas nito. So, checkin ko muna ulit siya kasi, pababa yung kalsada, oh, Brad, oh. Tignan muna natin ulit yung brake fluid natin kung naubos na. Siyempre, gapang mode tayo niyan. Pero tignan natin. Ito na, meron po na. Okay, so balik tayo ron. Share ko lang yung tarik nung, yan ang tarik ng daan, oh. Tapos wala kang preno. Ride or die. Tamang takbong 30-30 lang tayo, 30-20, ganyan. Kasi syempre safety first. Hanggat may preno yan, lalim talaga guys, malalim yung preno. Sobra kalalim, uy. Pero meron tayong support handbrake. Come on. Biglang premeno sa harap ko. So ito na lang no, habang nagda-drive tayo, tips na lang para dun sa mga kunyaring nalusutan ng preno. Lagyan mo ng unang-una essential mo dyan para dyan, brake fluid, okay? Lagyan mo ng brake fluid kasi as long as may brake fluid ka, meron pa rin niyang konting stopping power, no? Kaya pa rin niyang pahintuin yung sasakyan. Tapos dumistansya ka, mga 2-3 sasakyan. Hayaan mo yung bumubusina sa likod. Kung gusto nilang mauna, edi mauna sila. Who cares, man? It's your life, not theirs, di ba? Who's at stake? Kaya hayaan mo lang sila. So tamang ka lang. Paano kung biglang nagpreno yan, nagmamadali ka, wala kang preno, malalim yung preno mo. So maintain speed, bagalan mo lang, maintain mo yung distance mo. Tapos dapat niya malakas yung busina mo. May mga kasabihan nga na mahina yung preno eh, lakasan mo yung busina, di ba? Hindi, joke lang, pangit yun, mali yun. Ganyan, ayan, kagaya nito, Diyos ko po. May mga emotax na motorcycle, ay nako, Diyos ko po. Biglang kumat naman yung elf. Wala akong preno!
Huwag kayong mga demonyo! Ma, kung nakikita mo to, ma. Gusto ko lang sana sabihin, mahal na mahal kita. Mga anak ko, asawa ko. Parang ito na, huling drive ko ah. Wow! So nabaklasan natin yung master, brake master. Tignan ko, pakita ko na rin sa inyo paano baklasin to buo, no? Kuha tayo ng basahan kasi medyo messy. Okay. So, okay. Meron niyang Phillips screw dito, and then kailangan natin ng circlip tool. Yan. Tulak mo konti to. Okay. Yan, matatanggal na natin yan. Sure. May tumalsik. So may o-rings lang sa gitna. I mean parang wheel cap na maliit. Ito nakakabit yan. And then this one. Yan. Okay. Primary piston. This is for the front. Kadalasan. Okay. Tapos ito yung rear. Ito na yung rear. Okay. So ito yung nakashoot dito. So tignan natin yung condition ng master if palitan natin ng buo, pero mukha namang may mga gas-gas na rin sa loob. Might as well palitan na natin ng buo, no, para hindi na hassle. So tignan lang natin tong luma. Kaya ko siya papalitan kasi may tama siya. Kung nakikita niyo yung gas-gas na yan, yan. So malalim yan, pag hinawakan mo, most likely dyan ang dumadaan yung brake fluid. So kahit na palitan mo ng goma, laman loob, tatagas rin yan. So I prefer na palitan na lang ng bago. Nakikita nyo yun, yung puti na yan, yan. Okay? Bago natin kabit yung bago, lagyan natin ng brake fluid, tetest natin sa baba.
Okay. So, testingin natin, palabasin natin yung fluid dito. Tingnan natin kung may pressure. Para pagdating dun sa hydrovac, hindi na tayo mahirapan gaano mag-bleed. Okay. Okay? Pwede natin tong mga seal caps. Yung PTR6 nilagay natin, Isa pa lang. 100. Okay? So, yun na. Pressure na, no? Ibig sabihin, nagpa-function na, yan, no? Nagpa-function na yung, ano niya, yung master. So, diretso na natin gamit. So, start natin. Okay. Tapos, bomba. Yun, mararamdaman na kagad natin na lumusot. Kasi syempre may hangin pa yan. Pero, hindi na siya kagaya nung dati na sobrang lusot talaga. Okay. So, i-bleed muna natin yan. So, bobomba tayo. Kailangan natin ng isang mag-bleed dun sa labas, dun sa master. Kasi pag sinabing bomba, ganyan. Bomba. Pag sinabing permi, steady lang na ganyan. Okay? Bomba. Permi. Bomba. Bomba. Permi. Bomba. Sige, bomba. Firme. Bomba. Firme. Bomba. Firme. Bomba. Firme. Bomba. Firme.
So, okay na. Yan na oh, yung preno natin. Humihinto na, hindi na lumulubog. Okay. Ngayon, yung bleeding natin, ako, ang ginagawa ko, pagsisimula ako sa taas, yung blinid namin nung kasama ko dyan kanina, yung pogi. So, nag-bleed kami sa taas muna, sa may master. Para dun pa lang matanggal na yung ibang hangin. And then next to it, yung sinunod kong i-bleed, yung gulong na pinakamalapit sa master, which is the front left hand. Yun yung pinakamalapit na dun sa preno sa brake master. Yun yung pinakagulong na pinakamalapit, okay? After nun, yung kanan sa harap, tapos likod kaliwa, and then likod kanan. So, bleed natin lahat yan. Dapat ganun ang gagawin natin. Just to be sure, at saka magpalit na rin tayo ng brake fluid. So, brake check tayo, brake check. Okay, malakas-lakas na siya. Hindi na siya nakakatakot i-drive. At ang maganda dyan sa brake fluid na ang maganda dyan sa napalitan natin ng buo, matagal na naman yung buhay niya, no? So ito, simula nang naging Isuzu D-Max to, around 2000 na, hindi ako sure, 2009 yata, ganyang modelo. So ilang years na, maabot na ng 2021, you do the math. Hindi ako magaling sa math, pero may calculator tayo. So matagal, mahaba yung buhay. So ito yung speed natin is around 50. Bigla tayo magpepreno. Okay. 50. And then sudden brake. So not bad, ha? Okay na. So yun lang po, mga taong grasa. Ay nako, nakakatawa yung D-Max, oh. Kulay itim yung interior, astig. So hanggang dito lang mga taong grasa. Goodbye.